Good afternoon mga tito, mga tita. So, di tayo ngayon sa may Bukawi. At papunta tayo ng Quezon City. Mabilisan lang po ito. Kaya ito din na tayo nag-gear kasi malapit lang namin talaga. Pero lang ako kailangang tignan at tulungan, no? So, oo nga pala, ano, yung vlog na to ay para sa ating Aero helmet, no? Matagal ko na ring nagawa yung unboxing nito, pero never ko pa nakuha yung review kasi ngayon ko pa lang talaga siya nagamit mga dito. As in, ngayon ko pa lang talaga siya nagamit. Recording ba tayo? Recording. Ngayon pa lang talaga siya nagamit, kaya talagang wala lang ako ma-open na review sa inyo. So, ito pa lang yung first. Pero try natin siya sa expressway. At ayan, at least meron na tayong front view, ano? Makikita niya na kung ano yung tsura pag nakasuot. So, this is, sabi nila, this is a racing helmet. Sobrang daming tinanggal. As in, talagang parang sira na naman. Lagi na lang may issue ang kanilang pang-read. So yung mga kasama ko nauna na, naligo lang siya. So ito na nga, gamit natin tong ating GP550, no, na aero helmet. Masusubukan natin yung kanyang wind noise when it comes to expressway, kasi talagang first time ko pala ito susutin, as in fresh na fresh pa. So magaan po siya, mas magaan siya kaysa dun sa ibang helmet na meron ako. Actually kasing gaan niya yung carbon helmet ko. At mamalo tayo ng 100 plus. Tingnan natin mamaya yung wind noise na sa video natin pag na-review na natin. Kung kamusta yung wind noise pagka... Kasi ngayon medyo naririnig ko yung hangin sa tenga ko eh. Pero let's see. At ito, tamang-tama lang yung sukat sa ulo ko. Ang sabi po sa akin nung nag-assist sa SEC, nabili ko po ito sa SEC Moto Supply sa may SM North, na since racing helmet, so yung fittings niya ay hindi same na mga regular helmet, na medyo mas masikip daw po talaga pag mga racing helmet. And then sobrang basic na mga design, ano, para tinanggal nila lahat para gumaan yung helmet, tsaka para maging aerodynamics. So kung makikita nyo ngayon, ito meron spoiler to. Hopefully yung windows hindi ganun pa lala, no, pag dito sa loob. So mga wala, ito ay mayroon din siyang
ang tinatawag dito, sa kanyang kilay ay meron ding opening, no? Ayan, naka-open yata for additional beds. Close natin para pag mainit na mainit, pwede niyong buksan yung sa bandang noo, kilay. At ayan o, color red yung ating kinuha. Kasi syempre naka Honda tayo dati, so I was trying to get yung kulay na babagay dun sa CB natin. Pero syempre di naman natin alam na mag-upgrade tayo. Nauna pa yung upgrade natin kaysa suotin natin yung helmet, ano. Ganun siguro talaga. Kamusta kaya yung wind noise kanina, no? So hopefully hindi ganun masama, no? Kasi talagang first time na natin masubukan to. At medyo may naririnig ako banda sa tenga ko. Naka-close naman yung vents, no? At meron din naman itong kasamang chin curtain. So I think siguro makakabawas ng hangin. At sobrang ganda po ng design nito, no? I got it for about, ay nakuha ko to ng ano ito, 17,000, 17K. Not bad for the price. Pero I think may much mga better pa, like sa AGB. Maabangan mo lang talaga mag-sale yung AGB, makakuha ka na ng magandang AGB na helmet. Pero syempre, iba pa rin yung quality ng mga Shoei. Shoei and Arai, yan. So hopefully in the future magkaroon tayo ng ganyan, no? Pero masaya naman ako sa mga helmet natin ngayon. This one, ito parang, ito masasabi ko lang magaan talaga tong helmet na to. Compared sa AGB natin, mas gusto ko yung style nun, yung shell, yung pagiging malaki niya. Ito kasi medyo talagang maliit yung itsura niya, eh. Kahit pa yung sizes tama lang sa mukha mo, talagang mas maliit talaga tignan yung helmet na ito kaysa dun sa AGB. And yun nga, mas makulay yung AGB natin, mas maganda sa mata, mas kita tayo sa kalsada. This one, ito medyo pula-pula lang ito, pula-white, pula-puti lang ito. May ibang kulay naman, no? Oo nga pala, meron din ibang kulay ito.
So ito, open visor tayo. Tingnan natin kung gaano kaangin. Pero slow moving lang naman to. So testing lang tayo, ano, kung gaano kalakas yung wind noise, kasi mapapatunayan naman natin kung gaano kalakas yung wind noise pag ano eh. Testingin na natin kung kamusta siya for vlogging, kasi technically hindi naman tong helmet ito is not for vlogging eh, more on talagang performance helmet siya eh. At sa mga nagtatanong din pala, no, about sa ano na to, kung intercom ready, medyo parang hindi po siya intercom ready. Walang naka-reading space sa mga tenga niya for intercom. So siguro mangyayari, babawasan yung foam ng konti or i-arrange niya ng maayos para magkaroon ng spasyo sa loob, ano. Pero wala po siyang naka-reading ano space para sa speaker ng intercom. So diskarte na lang po kung paano natin nilalagay. So sa ngayon kasi hindi ko pa siya balak lagyan ng intercom. Hindi ko pa alam kung ano ilalagay ko intercom eh. Pero wala pa ako balak maglagay ng intercom at this time. So okay lang, gamit ko siya pag wala si Mrs. Or si ating asawa, para hindi need ng intercom. Opya, ingat. Amoy isda. Balintawak Market. Kamotor po natin dito, no? So yun, yung kinananong ko kanina, pang expressway na yun, hindi na kayo makakatawid dito, malayo na yung tawiran. So ingat kayo sa pagkanan, ano. Normally naman, mabait naman yung mga enforcer dito. Pinapa-atras na lang nila yung mga napapasok na mali. Kita nyo ba yan? Ayan, eco mode. So may eco mode si Kawasaki as long as stable RPM ka lang. So makakatipid-tipid kayo sa gas, especially yung mga gandong 950cc. Malaking bagay nakakatipid ka sa gas. So mga dito, kung umabot kayo sa part na to, maraming salamat sa panonood mga dito mga tita. At
tayo pauwi na. Malapit na tayo sa bahay. Yun lang, a quick ride, Sunday ride. LX, EDSA. At syempre, Santa Maria. So, mabilisan lang. Maraming salamat. Kung umabot ka sa part na to, tito, tita, maraming salamat po. At kung di na ma-achieve na natin yung 1,000 subscriber. And din lang talaga, medyo mahaba-haba pa bubunin natin when it comes to ating views bago tayo ma-monetize. Pero ganun talaga, tiis-tiis lang, upload hanggat may pwedeng puntahan, hanggat may pwedeng gawin. Sana nag-enjoy kayo sa tunog ng motor. Sana nag-enjoy kayo. Kagaya ko, nanonood ako ng ibang vlogger na nagmumotor lang kahit saan, kahit sa traffic. Nag-enjoy ako manood ng gano'n. Sana nag-enjoy din kayo sa panonood sa akin. Especially shoutout sa mga subscriber ko ng taga Bulacan, nakakatuwa. Almost puro ang dami yung taga Bulacan na nakasubscribe sa akin. So maraming salamat po. At gagawa pa tayo ng maraming video tungkol dito sa bayan ng Bulacan at Santa Maria. Like and subscribe para makumpleto na natin yung 1,000, no? Thank you so much. Ciao.